Purihin ng Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang babala ni Bishop Marvin Masida sa San Jose de Antique. Ito'y exorcist na obispo, mga kapatid. Lahat ng obispo, exorcist. Pero mula sa grupo ng Philippine Association of Catholic Exorcists, siya ang kauna-unahan na pare na naging obispo. Pakinggan muna natin siya. May mention ko lang po very briefly na meron pa pong isang paraan na kung saan nadidisturbo tayo ng kaaway. No? We mentioned kanina, diabolical temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima, yung tinatawag natin na infestation. Ito naman pong pananahan ng mga fallen angels dun sa lugar, sa tao, o kaya sa mga bagay-bagay, no? Katulad na sinasabi mo. At bakit po ba nangyari itong mga bahay na nagiging haunted house? Kung saan nanahan mismo ang mga fallen angels sa naturang bahay. Alam niyo ba, mga kapatid? Isa sa mga dahilan, yung mga occultismong gawain. Yung pagpadugo. Ang padugo, pag-alay ng dugo, blood compact sa mga fallen angels, kahit hindi mo alam na ito palang paghingi mo ng protection ay pag-offer ng o pag-alay sa mga fallen angels at yung paglapit sa mga albularyo. Kadalasan ito ang kita nating ginagawa sa karamihan. Kung magkasakit ang bata, lapit agad sa albularyo. At kung hindi umano ito tigilan, mga kapatid, at hindi i-renounce, delikado. Meron talagang peligro. Ito ang ating tatalakayin. Pakinggan natin mamaya si Bishop Marvin Masida sa talakayan nila ito sa DYKA Antique, mga kapatid. Samahan ninyo. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nasubaybay, katoliko man at hindi katoliko. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tatalakayin natin ang malaking epekto, resulta sa ritual ng okultismo sa pagpadugo sa mga sasakyan, pagpadugo sa bahay, at yung resulta sa paglapit sa mga albularyo. Kung ano po ba ang epekto nito, batid man o hindi. At kung hindi ito mahinto, magdudulot talaga ito masamang epekto sa buhay ng bawat isa, sa salinlahi din ng mga sumangguni sa okultismo. Buksan natin sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit they may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, pakinggan muna natin itong babala ni Bishop Marvin Masida, kaanib sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Siya ay exorcist sa isang diocese, ngunit na appointed siya as bishop sa San Jose de Antique, mga kapatid. Sa conference na isinagawa sa UST, sa Philippine Association of Catholic Exorcists, isa siya sa nagmisa dahil siya ang kauna-unahan na kaanib sa PACE, Philippine Association of Catholic Exorcists, na na-appointed sa pagiging obispo. Ito ang babala sa mga pagsangguni sa okultismo, dahil alam naman natin, marami hindi lang sa iba't ibang probinsya, kahit na sa syudad. Natagalan tayo ngayon dahil nagsagawa ako ng retreat sa mga coordinators, Diocese of Ipil. No? So, patuloy pa hanggang Saturday ang naturang retreat, mga kapatid. So, pakinggan muna natin si Bishop Masida. Mention ko lang po very briefly na mayroon pa pong isang paraan na kung saan nadidisturbo tayo ng kaaway. No? We mentioned kanina, diabolical temptation, diabolical obsession, oppression, possession. Meron pa pong panglima, yung tinatawag natin na infestation. Ito naman pong pananahan ng mga fallen angels dun ho sa lugar, sa tao, o kaya sa mga bagay-bagay, no? Katulad na sinasabi, merong haunted house. Yes, oo. Haunted house, o kaya may mga Mga punong kahoy. mga punong kahoy, o kaya yung mga, dito pumapasok, Father Joe, yung mga estatwa ng mga images natin. Kasi naririnig po natin palagi sa mga kapatid natin sinasabi, Bishop, nung magpunta ako sa kapatid nating si Ruhano or nagluluy, ang dami pong mga images doon. Pati ata yung mga mangkukulam, dami ng mga image ni Mama Mary, ni Saint Joseph, ni Santo Niño. So, in other words, this is according to the teaching of the church din ho, Bishop. Ang sagot po natin dyan, Father Joey, ay ito na nga. Ang mga bagay-bagay ay pwedeng pananahan ng masamang espiritu. Kaya yung mga images na yon na ginamit sa hindi maganda, ay doon na po, pinananahanan po yon ng mga bad spirits. Kasi maraming pelikula tayong napapanood na hindi ba? Yes. Pero para sa mga manhika na ganito, yung parang manhika. Opo, oo. So just for us to be reminded na yon, nananahan sila sa mga bagay-bagay, lugar, at sa mga hayop din ho, sa mga animals. Ano no? pong mabuting gawin doon? Halimbawa, doon yung bahay namin at sabi nila may nananahan doon, nagiging haunted house siya. Ano pang dapat gawin namin? Ang dapat pong gawin, Father Joey, ay sumangguni sa pare. Opo. At ang gagawin po ng pare ay, pupunta sa bahay at i-exorcise po muna yung bahay. Opo. Lilinisin muna, paalisin yung mga masasamang spirito, and then the second part ng blessing will be the usual house blessing natin. But before that, I would suggest na the whole family would really go into self-examination. At pag merong mga nakitang mga occult practices na ginagawa ng pamilya, I would suggest that they would go to confession first, renouncement, and only third part yung exorcism at blessing ng bahay. Kasi naman po, Bishop, kung may mga nangyayaring ganito sa mga bahay-bahay, Opo. sa mga BEC areas natin, ang ginagawa nila, tumatawag sila ng pare. Pero ngayon, malalim na ang pag-intindi natin na yung mga house blessing pala na ito, wala rin naman palang epekto. Opo, Sa Father mga Joey, bahay, kung yes. kung hindi gagawin yung Yung exorcism muna. Oo. dapat i-exorcise talaga yung bahay. Totoo po, Father Joey, lalong-lalo na po sa mga bahay na may mga padugo o kaya yung tinatawag natin na daga. Opo. May mga padugo na nangyari, may mga ritual. Opo. Kasi sila na po yung nagmamay-ari ng bahay. Opo. So, kailangan paalisin muna, of course, with the consent of the owners. And after that, the usual blessing would follow. In fact, Father Joey, yung sinusuot natin na istola when we do the exorcism will be yung violet. Opo.
After that, we change stole into white for the blessing na of the house. Oh, okay. At nagiging ano to, parang information at very formative rin. Yung Yes. nangyayari to sa mga kaparian natin kasi dito nila nalalaman na hindi lang pala blessing ang kailangan. Opo. Bago ka mag-bless, dapat itaboy mo muna yung mga masasamang espiritong naninirahan doon. Yes, oo. Sa parte sa mga kapatid natin, yung mga lay natin, ay sabihin po sa pare kung ano yung background ng bahay para malaman ng pare. At saka siguro tayo namang mga pare, parang ugaliin na rin natin na magtanong. O sister, baka may padugo itong nangyari. Ano ba? Kumusta yung bahay natin? No? Para malaman ng Kasi background. hindi naman minsan lang sa padugo, meron ring epekto siguro no, very negative yung mga feelings ng mga taong naunang naninirahan doon. Yes. At talagang yung negativity na to, ng mga feelings na to, kumakapit dun sa mga pader at sa mga wall ng mga, Totoo, Father ng mga Joey. bahay nila. Yes. Kunyari, yung bahay na yun, bago dumating yung bagong may-ari, binili. Yung bahay na yun ay drug den. Opo. O kaya prostitution den. O kaya ay naging abortion house or clinic. These are infested. This house could easily be infested dahil marami pong mga nangyayari na mga mabibigat na kasalanan dun sa bahay na yon. So that could be one entry point for infestation. Opo, sa Iligay no, sa Kinaraya, tinatawag nating mariit. Mariit ba yon? Okay. Mariit. Tatandaan ko yan, Father Joey, na term. Mariit. Kahit nga doon sa mga daan, no, halimbawa yung accident-prone area na ito, kasi Yes. mariit yung daang Yung ito. daan na yan. Ibig sabihin, very haunted rin. At baka merong mga puno dyan na talagang may nanirahan na kailangan talagang exercise at bless. Yes, oo. We need to exercise the place pag yun, pag hindi na tayo nagagambala na tayo, naiistorbo na tayo, hindi na tayo makakonsentrate sa daily na ginagawa natin, no? Yung normal na buhay natin. Pag nagagambala na tayo, then that is the time that we call the assistance of the church. Po. Saka yung mga indicators naman po na talagang nagiging haunted o infested yung lugar kung merong mga occult practices Totoo, na yes. ginawa doon, yung mga ritual. Yes. Kaya yes. dito sa amin, dito sa atin, alam na natin yung punong yan, mariit, kasi yung mga kapatid naman nating mga albularyo, mga babaylan, diyan nila nilalagay yung mga Offerings, nila. Food offerings, Opo, blood offerings, Opo, yun. doon. Oo. Ibig sabihin, kung may mga ritual na nangyayari sa isang lugar, doon infested yun ng mga evil spirits. Usually, ang ritual ng mga kapatid nating Seruhano, usually are compromise. Opo. O, ito na yung offering namin, blood offering, wag niyo na kaming gambalain, let us keep the peace between us. Ito na yung offering namin. Sa atin sa simbahang Katoliko, hindi ho. Opo. In the name of Jesus, get out, go to the foot of the cross, because that house, that tree belongs to us. So walang compromise na nangyayari. Talagang pinapaalis ng Diyos yung mga masasamang espiritu. Opo. Babasahin ko po dito yung paragraph 161 Sige po, sa Father Apostolic Joey. Exhortation Gaudete et Exsultate of the Holy Father Francis on the call to holiness in today's world. Sige po. Sinasabi dito, hence, we should not think of the devil as a myth, a representation, a symbol, a figure of speech, or an idea. This mistake would lead us to let down our guard, to grow careless, and end up more vulnerable. Totoo, Father Joey. Ito po yung danger sa panahon na ngayon kasi iniisip ng mga tao, and even some priests would think that the devil is not a person. Parang symbol lang ho siya, representation lang ho siya sa evil na nangyayari sa mundo. So parang symbol. Hindi talaga totoong may persona. Opo. But that is the complete opposite. The devil is a person, is a spiritual being na buhay at ang purpose niya ay ang gambalain tayo, ang dalhin tayo sa impyerno dahil galit sila sa Diyos. At naalala ko pa yung sinabi ni Father Winston last Sunday na we can establish a relationship With the devil, with yes. the devil. Oo, Kahit doon sa mga pact. At kahit lang daw nag-uumpisa sa simpleng pagbati Yes. at greetings. Kaya nga ina-advise natin sa mga nanghihingi ng advice, Father, Bishop, may nakita po akong vision, ganun. Always the first advice is do not communicate. Do not talk with them. Huwag makipag-usap. Dead ma ka lang.
huwag mong pansinin. Kasi pag pinansin, pag merong greeting, kahit simple lang, hi, good morning, meron ng feelings, meron ng nai-establish na bonding Opo. relationship. Kaya dapat wag pong mangyari yon. Kaya nga sinasabi doon na may sinasabi ang simbahan na we do not make dialogue with the demons. Yes, totoo yan, Walang Father dialogue Joey. sa demons. Yes, Opo. yes. Kasi it's real person. Hindi siya idea lang, hindi siya konsepto. Even compromise, yung ginagawa na padpadugo, offering, food offering, compromise yan eh. There should be no compromise. Even yung simple as iihi yung tao sa puno, madilim, tapos sasabi, tabi, tabi, tabi. Tabi is a form of respect. Okay. Yung ina-advise natin, huwag magtabi. Ihian mo yan. Opo. Lunurin mo sila kasi kaaway natin sila. yes. No? So, there should be no compromise. There should be no bonding between us and them. Tapos pagpatuloy, sinasabi dito, sabi ni Pope Francis, the devil does not need to possess us because he poisons us with the venom of hatred, desolation, envy, and vice. When we let down our guard, he takes advantage of it to destroy our lives, our families, and our communities. Like a roaring lion, he prowls around, looking for someone to devour. Yes. Di- Dito pumapasok yung na-discuss natin kanina, yung temptation. Opo. No? Ini-influence tayo, ini-influence hanggang isang araw pagising natin. Iba na yung buhay natin. Bakit ba ganito yung na-decide ko? Bakit ba I made this bad decision? Ano ho? Kasi na-influence tayo the way we think, the way we make decisions. Kasi kung ating pakinggan ito, yung sinasabi dito, ito yung spirituality natin. Tapos yung spirituality natin na sinasabi dito, we have kahit nga sa this very ordinary to eh. Ordinary to. Wala pang extraordinary sinasabi dito. Yes, Si Pope opo. Francis, sinasabi niya, sa ordinary way, ang temptation, ordinary way, malalaglag na talaga tayo. Yes, if we are not careful. Opo. Sinasabi yung mga ano to, yung mga vices to. Sinasabi dito yung hatred, desolation, envy. No, yun ito, no? Mga normal lang to na feelings natin, nakala natin normal. Pero kung talagang magkikimkim tayo ng sama ng loob, ng galit, hindi siya magiging normal. Yes. Magiging entry point na nila at doon sila lumalabas, nagpaparamdam na sa galit natin, sa takot natin, sa mga inhibitions natin, no? Doon na sila nagpaparamdam. Ano po, Bishop, yung mga openings by which we can be disturbed by the evil one? Yeah. Sa sinasabi ninyo po. Meron pong 4 na opening na dapat tayo ho ay maging aware, no po? Yung number 1 ay yung tinatawag natin na occult practices, which we have discussed Sundays before, no? Pag ang isang tao, isang Katoliko ay occult practitioner, then this can be an entry point ng kaaway natin. Yung isa na mong sinabi nyo kanina, we want to solve problems in our lives our own way. Kaya nakakalimutan na tumakbo ng Diyos, tumatakbo tayo sa mga nag-o-offer ng mga rituals. And these are very dangerous. So yung mga occult practices. Pangalawa naman ho, yung third eye. Again, ano yung third eye? Ang third eye ho, in summary, ay yung may nakikita tayo na hindi nakikita ng karamihan, may naririnig na hindi naririnig ng karamihan, may nasisimhot na hindi naman ho nasisinghot ng karamihan, o kaya may parang extra sensitive tayo sa mga presence ng mga evil spirits, no? So, yun ang third eye. At maraming nagsasabi na ang third eye daw ay gift from the Lord. Hindi po, Father Joey. The third eye is an entry point ng preternatural spirits, ng fallen angels. Pangatla ho na entry point ng kaaway natin ay yung sinful lifestyle. Kunyari, matagal na akong hindi nagsisimba. Hindi ako kasal sa asawa ko, 25 years na kami nagsasama, no? Pwede namang ikasal. Yung mga anak ko hindi baptized. Kaya naandyan tayo sa isang lifestyle na makasalanan. Yan, that would be an easy door for the enemy to come into our lives. At yung pang-apat po na mention natin kanina, yung mga traumas nga natin, yung sugatan nating mga puso, yung mga hurts natin, yung mga pains natin sa past na hindi na overcome, hindi na tayo nakapag-forgive. This can be an entry point of the enemy. Okay, so ito po yung 4, Father Joey, na entry point ng kaaway. Occult practices, third eye, sinful lifestyle, at saka yung mga trauma sa buhay natin. Kung mapapurify lang natin yung mga puso natin, Yes. sa mga sinasabi ninyo po, Bishop, ibig sabihin, ang totoong galak
ng Adbyentong ito, ng linggong ito ay makakamit natin. Alam mo, ang demonyo, he cannot stand a joyful person. Kaya nga po, He cannot stand a happy person. Kasi when the heart is joyful and happy, ibig sabihin, punong-puno ng presensya ng Panginoon. kaya mga giliw ng mga tagapakinig, maging lifestyle natin na maging joyful tayo. Yes, yes. Opo. Masayahin. At ang pagiging masayahin ay galing ho yan sa pagiging mapasalamaton, no? We are grateful, and that is why we are happy. Grateful tayo, dapat maging grateful tayo kasi kahit na may mga dilim na nangyayari sa mga buhay natin, binibigay sa atin yung liwanag. Yes, totoo, Father Joey. Ang liwanag na mismo si Jesucristo. Ano po yung final words po natin, Bishop, sa ating segment na ito? Ang final words ko lang ho sa mga tigapakinig natin ay ito lang ho. I just would like to quote James chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." How do we resist the devil, Father Joey? You know, when we strive to be holy, when we strive to pray, when we strive to receive the sacraments and really do good before the Lord, yon, takot yung kaaway sa mga ganyan na mga Katoliko. Takot sila sa holy persons. Kaya nga po, maraming salamat, Bishop. At ngayon po, nagpapasalamat rin tayo kay Pope Francis kasi dineclare niya yung taong ito, December 8, Yes. 2020 to December 8, 2021 2021 na Year of Saint Joseph. And to think, Father Joey, na ang diocese natin is under the patronage of Saint Joseph. Kaya nga po, ang galing kasi yung simbahan natin talagang ginising si Saint Joseph.